Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Pinas Horror. Kung handa ka na muling pumawid sa tulay kung saan nagtatagpo ang buhay at kamatayan, bumuto ka. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang bell icon dahil ngayong gabi, sabay-sabay nating madidiskubre ang katotohanang tinatago ng tulay ng pagbabalik, ang huling tawid. Si Elian ay muling bumalik sa tulay. Basang-basa, awak ang lumang pendant na natagpuan niya noong unang pagpunta niya rito. Nilapitan ni ang tulay na ngayon ay tila buhay. Ang mga poste ay kumikislap sa mga ilaw na walang pinagmumulan. Lino, nandito na ako. Sabihin mo sa akin kung ano talaga ang totoo. Mula sa kabila ng tulay, unti-unting sumulpot ang mga kaninong tila mga taong nawawala. Mga dating residente ng San Miguel na matagal nang patay. Si Elian ay napaatras nang makita si Lino. Ngunit si Lino ay hindi nag-iisa. Sa likod niya ay ang daang-daang mukha, mga taong parang nagbabalik, nakangiti pero walang buhay sa kanilang mga mata. Sabi ni Lino, "Hindi mo ba naaalala, Elian? Ikaw din, isa ka sa amin." Ang pendant na hawak ni Elian ay biglang nagningning. Sa sandaling iyon, naalala niya ang aksidente sa tulay noong bata pa siya. Siya pala ang unang biktima ng tulay ng pagbabalik. Makikita si Elian, bata pa, na tumatakbo sa tulay habang hinahabol ng mga matang pula. Nabangga siya ng sasakyan at nahulog sa ilog. Sa bawat taong tumatawid sa tulay ng San Miguel, may kaluluwang kailangang manatili. At si Elian ang unang hindi nakaalis. Si Elian ay bumaba sa ilog. Hinahanap ang pinagmula ng pendant. Ngunit sa ilalim ng tubig, nakita niya ang kanyang sarili. Isang malamig na bangkay, nakalutang at matagal na walang buhay. Si Lino ay lumapit. Hawak ang kamay ni Elian. Sabi nito, "Panahon na, Elian. Hindi mo na kailangang bumalik." Sumagot naman pabalik si Elian. "Pero paano ang mga naiwan? Hindi mo na sila kailangang iligtas. Isa pa sa dahilan kung bakit sila narito," sabi naman ni Lino. Ang tulay ay biglang naglaho sa gitna ng ulan. Kinabukasan, may mga residente ng San Miguel ang nagbulat na pakaibang liwanag mula sa ilog. Walang makitang tulay, ni bakas ng taong nagwaralang Elian.
At dito nagtatapos ang kwento ni Elian. O marahil nagsisimula pa lang uli. Maraming salamat sa panonood sa Pinas Horror. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share para sa mas marami pang gabing puno ng kilabot. Hanggang sa muli, tandaan, huwag basta-basta tatawid sa tulay ng hindi mo alam o anong nasa dulo nito. Hanggang sa muli mga ka-horror.